In this video, pag-uusapan naman natin ang rapture at ang tribulation. Alin ang mauuna, ang rapture o ang tribulation? Ano ba ang rapture at saan ito nanggaling? At babasahin natin ang Revelation 13 dahil malapit na itong maganap. Sumayin niyo po nawa ang pag-ibig at kapayapaang nagmumula sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Purihin ng Panginoong Diyos at Panginoong Hesus. Ang salitang rapture ay hindi natin mababasa sa Biblia. Ito ay nagmula sa salitang Greek na harpazo na ang ibig sabihin ay pagdagit o pag-agaw. Mababasa natin ito sa 1 Thessalonians 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at sa tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito ang ginagamit na verse patungkol sa rapture. Sinasabi ni Pablo na magaganap ito sa pagtunog ng trumpeta. Ang tanong ngayon is, kailan tutunog ang trumpeta? Bago ba ng tribulation o pagkatapos ng tribulation? Basahin natin sa Matthew 24:29-31. Sinabi ng Panginoong Hesus, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So malinaw na magaganap ang pagtunog ng trumpeta pagkatapos ng tribulation. Basahin pa natin ang paglalarawan ni Pablo kung paano biglang magaganap ang misteryong ito. 1 Corinthians 15:51-52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Dito mas malinaw na sinabi ni Pablo na magaganap ito sa pagtunog ng huling trumpeta. So ang tanong ngayon is, kailan tutunog ang huling trumpeta? Sa Revelation 8, mababasa natin na tutunog ang mga trumpeta pagkabukas ng ikapitong selyo. Revelation 8 verse 1 and 2. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito ay nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, nandito pa tayo habang binubuksan ang pitong selyo at habang pinapatunog ang anim pang trumpeta. Mabubuksan pa lamang ang ika-anim na selyo pagkatapos ng tribulation. Ang Mateo 24:29 ay ang ika-anim na selyo. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Revelation 6:12-14. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo, at nawala ang kanilang dating kinalalagyan at ang mga bundok at ang mga isla. So malinaw na magaganap ang rapture pagkatapos ng tribulation. Revelation 10:7. Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang kanyang lihim na plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. Ang pre-tribulation rapture ay maling doktrina, kaya saliksikin po nating mabuti ang mga kasulatan kung tama ba ang mga ito. Ang banal na espiritu ang ating magiging tagapagturo. Pero brother, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Dapat nating
malaman na ang tribulation ay hindi ang puot ng Diyos. Ito ay ang puot ng Diablo. Revelation 12:12. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Ang puot ng Diyos ay pagkatapos ng puot ng Diablo. Kaya basahin na natin ang Revelation 13. At ako ay tumayo sa dalampasigan. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo. Ang mga paa nito ay tulad ng mga paa ng oso at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay may parang sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumaling na. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ang halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 months. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago palikhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumilitaw mula sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit nagsalita ito na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay ngunit gumaling na. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit nabuhay. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, naging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen.